Mas mabuti nang walang matitira sa pamilya nyo at nang wala akong magiging kaagaw sa pagiging pinuno ng lahi natin. Ang sama mong demonyo ka! Hindi ko rin naman gusto maging susunod na pinuno! Kuya Julian! Kuya Julian! Tulungan niyo ako! Pakawalan niyo ako rito, Lolo Alvaro! Hayaan niyo na po ako kina Kuya Julian at Lola Crisanta! Nagmamakaawa po ako sa inyo, Lolo! Katapusan mo na! Mali ka sa sinabi mo dahil sa akin ang huling halakhak! Lumaki si Julian sa piling ng kanyang lola Crisanta. Simula pagkabata, naging magkatuwang na sila sa buhay. Isang araw, dahil ginabi ng uwi si Julian, may natuklasan siya sa isang gubat. Nasaksihan niya kung paano pagtulungang atakihin ng mga aswang ang isang lalaki. Nilapitan niya ang lalaki at napag-alaman niyang buhay pa ito. Bago malagutan ng hininga ang lalaki, binigyan niya ng isang mabigat na responsibilidad si Julian, ang protektahan ang kanyang anak na si Amara. Ginawa naman ni Julian ang lahat ng kanyang makakaya. Kalaunan, may isang bagay pa siyang natuklasan patungkol mismo sa kanyang pagkatao. Pagkatao na hindi niya inaasahan pero nagamit niya para matalo ang mga aswang na ang tanging hangad ay mapatay ang anak ng itinakdang maging pinuno ng mga aswang. Julian, apo, mukhang marami na naman niyang nagawa mong basket at pamaypay. Marami ka na namang mailalako niyan, apo. Oo nga po, Le. Alam niyo naman pong kailangan ko ring damihan talaga ang paggawa ng mga to. Kailangan din po kasi natin ng pera eh. Tama ka nga, apo. Hayaan mo at kapag may oras ako sa mga susunod na araw, sasamahan kitang maglako ng mga yan. Lilibutin natin ang mga kanayunan para ibenta ang mga basket at pamaypay na nagawa mo. Panigurado, marami ang bibili ng mga yan. Naku, ikaw talaga, Lola. Kahit ako na lang po ang maglalako. Dito na lang po kayo sa bahay at magpahinga. Alam ko pong pagod din kayo minsan dahil nagpupunta po kayo sa ibang baryo para lang manggamot. O siya, sige. Basta, sa tuwing umaalis ka ng bahay, huwag mong kalilimutang dalhin ang itak na ibinigay ko sa iyo, ha? Mas mabuti nang handa ka sa mga bagay na posibleng mangyari sa iyo sa daan. Mag-iingat ka palagi, ha? Opo, La. Hindi ko naman po iniiwan ang itak ko. Kaya ko naman po sarili ko, La. Matanda na po ako, kaya wag na po kayong mag-alala sa akin tuwing umaalis ako ng bahay. Hindi mawala sa akin ang makaramdam ng pag-aalala sa iyo, Julian. Marami ang pwedeng mangyari sa iyo habang nasa labas ka ng bahay. Siya nga po pala, La. Narinig niyo na ba yung mga kwentong kumakalat dito sa baryo natin? May mga aswang daw na gumagala at umabot na sa kabilang baryo. Oo, apo. Narinig ko ang tungkol doon. Delikado talaga ang panahon ngayon. Baka isang araw ay magulat na lang tayo na pati tayo rito sa baryo natin, mananalasa na rin ang mga aswang. Yun nga po, Lola eh. May tanong po ako, Lola. Sa tingin niyo po ba makakaya kong makipaglaban sa mga aswang kung sakaling may makainkwentro akong ganung nilalang? Hindi ko naman po pinapangarap ang bagay na yun, pero malay natin, mangyari nga. Kung ibabase ko sa pisikal na kakayahan mo, masasabi kong may potensyal ka sa pakikipaglaban, apo. Binatilyo ka pa lang eh. Tinuruan at sinanay na kita sa bagay na yon. Pero syempre, kung ikukumpara sa mga aswang, medyo mahina ka pa, Julian. Malakas po ba ang mga aswang, La? Akala ko ba may mga kahinaan din sila? Oo, apo. Kung ikukumpara sa ating mga normal na tao, masasabi kong malaki ang agwat ng kakayahan. Ang ibang mga aswang hindi natakot sa mga pangontra sa kanila. Totoong may kahinaan ang mga nilalang na yon. Sa pagkakaalam ko, isa sa kahinaan nila ay ang kanilang likod. Kaya ang ibang nakikipaglaban sa mga nilalang na yon ay punteriya ang likod. Bakit naman po? Ano po bang mangyayari sa kanila kapag nagkaroon sila ng sugat sa likod? Mabilis gumaling ang sugat ng aswang kapag nagagawa nila itong lawayan. Kapag nasa likod nila ang kanilang sugat, mahihirapan silang maabot. At dahil doon, kapag hindi ka agad gumaling, magiging dahilan ng paghihirap nila at posible rin nilang ikamatay. Lola, marami po bang uri ng mga aswang? Magkakasing lakas lang po ba silang lahat? Oo, Julian.
Maraming klase ng aswang sa mundo. May napapabilang sa mahihinang uri at meron din namang napapasama sa malalakas. Meron din kahit iisang lahi lang ang kinabibilangan, may maituturing na may pinakamalakas at yon na yung pinuno. Naku, basta ako mahina man o malakas sa makakaharap kong aswang, hindi ko po aatrasan. Hindi ako matatakot sa kanila. Mas gusto kong mamatay ng lumalaban kesa naman manatiling duwag kahit sa mga huling oras ko. Ikaw talaga, Julian, kung ano-anong mga naiisip mo. Ang mas mabuti pa, mas isipin mo na lang na magpalakas pa para naman kapag may nakaharap kang ang aswang, makakaya mo talaga ang makipaglaban. Oo na po, Lola. Ginagawa ko naman po yun, di ba? Kayo po kasi, Lola Pakikipaglaban lang po ang itinuro nyo sa akin, hindi po panggagamot. Ayaw nyo bang matulad ako sa inyo na isang albularya? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo ang dahilan ko, hindi ba? Ayoko lang kasi na mahirapan ka sa huli. Kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya, gusto ko na lang na maging malaya ka sa mga desisyon mo sa hinaharap. At hindi mo kailangang mamili sa pagitan ng pamilya mo at ng katungkulan bilang isang albularyo. O sige na nga, Lola. Hindi na po ako mamimilit pa tungkol sa bagay na yun. Isa pa, wag mo na ring pangarapin ng maging isang antingero gaya ng sabi mo rin sa akin noon. Kaya kita tinuturuan sa pakikipaglaban dahil kapag nawala ako sa mundong ito, wala kang ibang maaasahan kung hindi ang sarili mo lang. Tandaan mo, Apo, mamuhay at makipaglaban ka lang para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao. Naiintindihan mo ba? Opo, La. Ay, hapon na po pala, Lola. Alis na po sana ako para ilako tong mga nagawa kong pamaypay at basket at nang makabili tayo ng bigas at ulam bukas. Marami nang nagawa ko kaya panigurado kapag naubos kong ibenta ang mga to, malaki nang kikitain ko, Lola. Ganun ba? O siya sige, umalis ka na at nang marami kang maibenta. Umuwi ka bago pa dumilim at baka mapano ka sa daanan. Huwag po kayong mag-alala, La. Ako na pong bahala sa sarili ko. Dadalhin ko naman po yung itak na ibinigay niyo sa akin. Kaya may magagamit akong arma sakaling manganib ako. Mabuti yan, Apo. Malaki rin ang maitutulong ng itak mo, lalo na at kargado ko ng dasal ang bagay na yan. Sige na, umalis ka na. Mag-iingat ka, Julian, ha? Sige po, Lola. Alis na po ako. Sa loob ng isang dekadang pamumuhay ng tahimik ni Julian at ng kanyang Lola Crisanta, noon lang nakarinig ang binata na may mga nanalasang aswang sa mga kanayunan. Nung panahon yun lang din niya nalaman ang tungkol sa mga aswang base na rin sa mga sinabi ng kanyang lola. Nililibot ni Julian ang mga karatig baryo para maglako ng basket at pamaypay. May mga bumili rin sa paninda niya kaya natuwa siya. Makalipas ang ilang oras, naisipan na niyang umuwi. Pero dahil may natitira pa sa mga basket niya, nagdesisyon siyang pumunta sa iba pang baryo. Naubos ang paninda niya sa baryong kanyang pinuntahan. Pero dahil may kalayuan ito mula sa baryo nila, inabot na siya ng gabi sa daan habang pauwi. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may marinig siyang pag-ungol at hiyawan. Kinabahan ang binata, pero minabuti niyang alamin kung saan nagmumula ang ingay. Naging maingat siya sa paglalakad hanggang sa narating niya ang masukal na bahaging malapit sa bukana ng gubat. Dahil maliwanag ang buwan nung gabing yun, natanaw ni Julian ang 3 tao na nasa 8 metro ang layo mula sa kanya. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari, pero mas naisip niya ang kanyang kaligtasan. Nagtago siya sa likod ng mga nagtataasang ligaw na damo. Sumilip siya para alamin ang nangyayari at nakita niya ang pagbabago ng anyo ng 2 taong nandoon. Kinutuban siyang aswang ang mga ito. Dahil sa takot ay hindi na siya nakialam kahit naririnig niya ang sigawan ng mga biktima nila. Ano kayang gagawin ng mga aswang na yun sa taong kaharap nila? Hindi kaya bibiktimahin nila ito? Nagsasalita siya. Ano kayang sinasabi niya? Manuel, akala mo ba'y pakakawalan pa kita sa pagkakataong ito? Pwes nagkakamali ka. Papatayin kita. Hahanapin ko rin ang anak mo at isusunod ko siyang patayin. Walang iya ka talaga, Tio Alvaro. Pati anak ko ay idadamay mo pang hayop ka. Ganid ka! Kung hindi ko siya papatayin,
baka siya pa ang makapatay sa akin sa susunod. Mas mabuti nang walang matitira sa pamilya nyo at nang wala akong magiging kaagaw sa pagiging pinuno ng lahi natin. Ang sama mong demonyo ka! Hindi ko rin naman gusto maging susunod na pinuno. Kailanman hindi ko pinangarap ang ganun. Ibig sabihin ay magkakilala rin sila? Ano kaya nangyari sa kanila at sila mismo magpapatayan? Tawagin mo na ako kung ano mang gusto mong itawag sa akin, Manuel. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang naman ay mapatay ko kayo ng anak mo. Yun lang. Ayaw mo pa nun? Magsasama kayong magkapamilya. Hayop ka! Humanda ka! Dahil sa mga narinig ni Julian, napaisip siya kung ano ang nangyayari sa kanila. Hindi inalis ng binata ang tingin niya sa mga aswang. Ganun na lang ang gulat ng binata nang masaksihan din niya ang pagbabagong anyo ng nagngangalang Manuel. Naging aswang din ang lalaki at sinugod kaagad ang kanyang kausap. Namangha si Julian dahil sa napapanood niyang labanan ng 3 aswang. Ang bilis ng kilos nila at halos hindi na rin masundan ng tingin ng binata. Nagulat na lang siya nang may bumagsak sa isa sa mga ito at walang pagdadalawang isip ng pinagtulungang atakihin ng 2 pang aswang. Kinutuban si Julian na ang aswang na si Manuel ang bumagsak. Mabilis namang nagtago si Julian nang mapalingon sa direksyon niya ang isa sa mga aswang. Kinabahan siya dahil inakala niyang pupuntahan siya ng mga ito kaya inihanda niya ang kanyang itak. Napabuntong hininga na lang siya nang mabilis na tumakbo para umalis ang mga aswang. Nang wala na ang mga nilalang, nagpasya siyang lumapit kay Manuel. Inakala ng binata na patay na ang lalaki, pero nanlaki ang mga mata niya dahil napag-alaman niyang humihinga pa ito. Tulungan mo ko. Pakiusap. Hanapin mo ang anak ko. Ilayo mo siya sa mga aswang na humahabol sa kanya. Ipagtanggol mo siya. Anong ibig mong sabihin? Saan ko hahanapin ang anak mo? Amara. Yun ang pangalan niya. Doon sa loob ng gubat. Posibleng doon siya pumunta. Nakikiusap ako. Tulungan mo ang anak ko. Hindi ba't isa kang aswang? Bakit kayo hinahabol at gustong patayin ng mga kauri mo? Hindi na mahalaga ang bagay na yon. Mas mahalaga ang anak ko. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula sa paghahanap sa kanya. Pero sige, susubukan kong hanapin ang anak mo. Salamat sa iyo. Papatayin siya ng mga aswang na may gawa nito sa akin kapag nahuli nila si Amara. Sana makita mo ang anak ko. Gagawin ko ang makakaya ko. Pangako, tutulungan ko siya at ipagtatanggol ko sa mga aswang. Sandali! Natahimik si Julian dahil bigla na lang humugot ng malalim na hininga si Manuel. Pagkatapos ay hindi na gumalaw. Pinili na lang ng binata na tulungan ang anak nito. Iniwan ni Julian ang katawan ng lalaking yun at hinanap ang anak nun. Naglakad papunta sa loob ng gubat si Julian para hanapin ang bata. Inihanda niya ang kanyang itak at naging alerto siya sa bawat madadaanan niya. Kahit papano ay hindi masyadong nahirapan ng binata sa nilalakaran dahil medyo maliwanag pa ang paligid. Tahimik na sinuyod ni Julian ang kagubatan, pero walang bakas na nasa lugar na yon ang batang babae. Hindi tumigil si Julian dahil nangangamba na rin siya para sa kaligtasan ng anak ni Manuel. Nagpatuloy pa si Julian sa paghahanap at kahit nagpabalik-balik lang siya roon, wala siyang naging pakialam. Ang naiisip lang niya ay ang makita ang batang babae at ligtas niyang maiuwi sa kanilang bahay. Inabot din ng humigit kumulang 1 oras ang binata sa paghahanap. Aalis na sana siya sa gubat pero natigilan siya dahil napag-alaman niyang pinaliligiran na siya ng mga aswang. Mga lintik kayo! Ano bang kailangan niyo sa akin? Bakit nakapaligid kayo sa akin? Hindi nga ako nagkamali sa hinala kong may nanunood sa amin kanina. At ikaw yon. Ang lakas ng loob mong pumunta rito sa gubat. Anong kailangan mo? Dahil saksi ka sa mga nangyari, ang dapat sa'yo ay patayin. Mahirap na kapag ipinagkalat mo pa ang tungkol sa mga nakita mo. Bakit? Anong kinakatakot niyo kapag ipinagsabi ko ang mga nakita ko, ha? Hindi ko kayo hahayaang gawin yun sa akin.
Lalabanan ko kayo. Hindi niyo ako mapapatay na basta lang. Wala naman. Ayaw lang namin na may nangingialam sa amin. May taglay kang katapangan, binata. Pero hindi ibig sabihin nun ay makakaya mo na kaming labanan. Isa ka lang ordinaryong tao. Kaya madali lang sa aming mga aswang ang mapatay ka. Nagkakamali ka sa iniisip mong hayop ka. Kahit normal na tao lang ako, handa akong makipaglaban ng patayan sa inyo. Hindi ako natatakot sa mga tulad nyo. Hindi ako pinalaking duwag ng lola ko. Sabihin na lang nating hindi ka nga duwag. Sige, pero dahil doon, tignan na lang natin ang tapang mo, binata. Sugurin siya! Humanda kayo! Hindi ko kayo aatrasan! Hindi ka nasisikatan ng araw! Mga kasama, huwag siyang hayaang makatakas! Patayin siya! Gamit ang dala niyang itak, nakipaglaban si Julian sa mga aswang na umatake sa kanya. Nakikipagsabayan siya sa kilos ng mga ito. Nang sumugod si Alvaro kay Julian, hindi na iwasan ng binatang lalaki. Nagawa niyang masakal ito dahilan para medyo mahirapang gumalaw ang binata. Naramdaman na lang ni Julian na inaangat na siya ni Alvaro sa ere, kaya sinubukan niyang pumiglas. Bitiwan mo ako! Humanda ka sa akin kapag nakawala ako sa pagkakasakal! Hayop ka! Aray! Sabi ko na sa'yo, hindi mo kami makakaya. Walang kakayahan ng isang normal na taong tulad mo na makipaglaban sa mga aswang na gaya namin. Pagkain lang ng lahi namin ang mga tao at isa ka na ron. Kampante! Hindi mo ako kilala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para labanan kayo. Hindi ako yung tipong umaatras lang sa laban dahil mas malakas kayo sa akin. Tanggapin mo to! Tarantado ka! Ito ang nararapat sa tulad mo! Ang isubsob ang mukha mo sa lupa! Patayin kita! Patuloy na sinasakal ni Alvaro si Julian. Sinusubukan naman ng binata ang makaalis sa pagkakahawak ng aswang sa leeg niya, pero hindi niya magawa. Napahiyaw si Julian dahil sa gulat nang ibalibag siya ni Alvaro. Dahil doon, tumilapon siya at saktong tumama ang likod niya sa isang puno. Malakas na napasigaw ang binata dahil sa sakit ng pagbagsak niya sa lupa. Napatingin siya sa mga aswang at nang makita niyang aatakin na naman ang mga ito sa kanya, mabilis siyang tumayo kahit ramdam niya ang pananakit ng kanyang likod. Nasa ganoong sitwasyon sila nang mapatigil ang mga aswang dahil narinig nila ang isang matinis na sigaw ng isang bata. Napatingin din si Julian sa bahagi kung saan nagmumula ang pagsigaw na yon. At nanlaki ang mata niya nang makita ang batang babae. Napaisip siyang yun ang anak ni Manuel na kanyang hinahanap, kaya siya napadpad sa gubat. Ibinaling ng mga aswang ang atensyon nila sa bata. Nabahala si Julian kaya sinundan niya ang mga aswang. Hindi nila dapat mahuli ang batang yon. Hoy! Huwag niyong susubukang saktan ng batang yan! Kapag ginawa niyo yon, hindi ko kayo tatantanan kahit kailan! Wala ka ng pakialam sa gagawin namin sa batang yon. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos namin siyang patayin, ikaw naman ang isusunod namin. Hindi ko kayo papayagan sa plano nyo. Humanda kayo! Ayaw mo talagang tumigil, ha? Patayin na muna natin ang binatang ito at nang walang maging sagabal sa pagpatay natin sa anak ni Manuel. Hanggang nabubuhay ang taong ito, susubukan niya tayong pigilan na patayin ang bata. Ayoko masayang lang ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa taong ito. Muling nilabanan ni Julian ang mga aswang. Kahit may natamo na rin siyang mga sugat mula sa pakikipaglaban sa mga ito, hindi nagpapigil ang binata. Gusto niyang mapigilan ang mga aswang sa plano ng mga itong patayin ang batang babae. Sa katagalan, nagawa namang pabagsakin ni Julian ang dalawang aswang. Nagalit si Alvaro dahil sa ginawa ng binata sa kanyang mga kasamahan. Inutusan niya ang iba pang sugurin si Julian at sumunod naman ang mga ito sa kanya. Nakangisi lang si Alvaro habang pinapanood ng binata na nakikipaglaban sa mga alaga niya.
Huwag niyong titigilan ng lalaking yan. Ipatikim niyo sa kanya ang kapalit ng pangingialam niya sa atin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana makakatakas ang batang yon. Kung rin kayo titigilan hanggat hindi niyo nilulubayan ang batang yon. Nangako ako kay Manuel na hahanapin ko ang anak niya at tutulungan makaligtas mula sa inyo. Nagpauto ka naman kay Manuel. Pues, mali ka ng binangga, binata. Kahit anong pilit mong pigilan kami, hindi mo matutupad ang pinangako mo sa pamangkin ko. Hindi mo matutulungan ang anak niya kahit anong mangyari. Pareho lang kayong mapapahamak dahil sa ginagawa mo. Pareho kayong mamamatay. Hindi ko man alam kung anong problema sa pagitan ninyo ni Manuel. Hindi ko hahayaang patayin mo ang anak niya. Siguro naman ay walang kasalanan sa iyo ang bata, kaya hindi mo na siya dapat idamay pa. Punong-puno na ako sa iyo kanina pa, kaya sisiguraduhin kong matatamaan ka ng itak ko. Aray! Wala kang alam patungkol sa mga nangyayari sa pagitan namin, kaya manahimik ka. May kasalanan man siya o wala, dahil ama niya si Manuel, dapat din siyang patayin. Mamatay ka na! Hindi! Ang mahaba mo mga kuko, bumuon sa tagiliran ko! Walang iya ka! Sisiguruhin kong hindi ka na makakabangon pagkatapos nitong gagawin ko. Sa ating dalawa, ikaw ang karapat-dapat na mamatay! Hinugot ni Alvaro ang kuko niyang nakabaon sa tagiliran ni Julian. Napahiyaw ang binata dahil sa sakit na naramdaman niya. Unti-unti rin siyang bumagsak sa lupa dahil doon. Halos gumapang na rin siya para lumayo kay Alvaro. Naipit sa sitwasyon niya si Julian. Hindi na rin niya alam kung anong susunod niyang gagawin dahil napaisip siyang wala na siyang laban. Medyo nahihina na rin siya dahil sa sugat sa tagiliran na nakuha niya dahil sa ginawa ni Alvaro sa kanya. Pero hindi inaasahan, ikinagulat ni na Alvaro at Julian nang muli silang nakarinig ng sigaw mula sa batang babae. Ilang sandali pa, napalitan yun ng mga pag-angil kaya nagtaka ang binata kung saan ito nagmumula. Nang tingnan niya ang mga aswang na kalaban, dalawa sa mga ito ang mabilis na bumagsak sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Julian nang makita ang isang aswang na pinapatay ng kauri niya. Kinutuban siyang ang batang babae yun dahil kung ikukumpara sa mga nakalaban niya, mas maliit ang nasabing nilalang. Inatake naman ni Alvaro ang aswang na yon, kaya ginamit ni Julian ang natitira niyang lakas para pigilan ang lalaki. Huwag mo siyang pakialaman! Akong harapin mo! Tayong dalawang magtuos! Bitiwan mo ako, binata! Hindi kita bibitiwan! Hindi kita hahayaang magtagumpay ka sa pagpatay mo sa anak ni Manuel! Ganun ba? Ikaw na mismo ang nagtutulak sa akin para gawin ang bagay na to. Ngayon, namnamin mo ang matatalim kong kuko na babaon sa likuran mo! Kahit anong gawin mo, hindi kita bibitawan! O sige, kung yan ang gusto mo, mas ibabaon ko pa to sa likuran mo! Alam ng binata na hindi na niya kayang makipaglaban. May dumating pang mga aswang at narinig niyang kinausap ni Alvaro ang isa sa kanila. Inutusan niya itong kunin ang katawan ng mga kasamahan nilang wala ng buhay. Itinulak ni Alvaro si Julian kaya napaluhod siya sa lupa. Nagulat ang binata nang makita ang lalaki na kalaban ng batang aswang. Namangha pa siya dahil nakakayang makipagsabayan ng batang aswang sa pakikipaglaban kay Alvaro. Ilang sandali pa narinig ng binata ang pagsigaw ng lalaking aswang. Napansin ni Julian na papalapit sa kanya ang batang aswang. Nagpalinga-linga ang binata sa kanilang paligid at napag-alaman niyang may mga paparating pang ibang aswang. Nang makalapit ang batang aswang kay Julian, naging isang malaking aso na ito. Nakarinig sila ng mga pag-angil mula sa mga aswang na papasugod sa kanila, kaya tumahol ang malaking aso kay Julian na nagsasabing sumakay siya sa likod. Nang makasakay na ang binata, mabilis itong tumakbo palayo sa lugar. Napapaligo na lang si Julian sa mga aswang na noon ay hindi na sumusunod sa kanila. Narinig na lang nila ang malakas na pagsigaw ni Alvaro na dumagundong sa buong gubat.
nakarating ang dalawa sa paanan ng bundok. Naghanap sila ng ligtas na mapagpepwestuhan at doon ibinaba ng aswang si Julian. Bumalik din ito sa pagiging tao at tumambad sa kanya ang batang babae. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Amara ba ang pangalan mo? Opo. Paano niyo nalaman? Yun ang sabi ni Manuel sa akin bago siya namatay. Ibig sabihin, pinatay po ni Lolo Alvaro si tatay? Teka, saan ka ba nagtago at hindi kita nahanap kaagad? Nagtago lang po ako sa isang uka ng puno sa gubat. Natatakot po ako mahuli ni Lolo eh. Alam kong papatayin niya ako dahil yun ang sabi ni tatay sa akin. Aray! Ang mga sugat ko. Pero huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko pa namang tiisin ang sakit. Dito na muna tayo at baka nakasunod pala sa atin ang mga aswang na yon. Ang mahalaga sa akin ngayon, kahit papano ay ligtas na tayo rito. Kayo po ang bahala. Hindi tayo nasundan nila Lolo. Mararamdaman ko naman sila kapag nasa paligid po natin sila eh. Sigurado akong pabalik na po sila sa pinagkukutaan nila. Mabuti naman kung ganon. Teka, ayos ka lang ba? May mga sugat ka rin na nakuha sa pakikipaglaban mo Ayos lang po ako, Kuya. Julian, yun ang pangalan ko. Traitor talaga si Lolo Alvaro. Pinatay na niya ang nanay ko. Tapos ngayon naman si tatay. Ganid siya. Shh! Uy, tama na Amara. Kung ayos lang sa'yo, pwede ko bang malaman kung anong nangyayari sa inyo? Bakit pinatay ni Alvaro ang tatay mo? At bakit gusto ka rin niyang patayin kahit naapo ka naman niya? Mapagkakatiwalaan ko naman po kayo, hindi po ba? Sabi po kasi ni tatay sa akin noon, huwag akong basta magtitiwala sa mga tao. Huwag kang mag-alala, Amara. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Nangako ako sa ama mo na hahanapin kita at tutulungan. Kaya ginawa ko lang kung anong ipinangako ko sa kanya. Sige po, Kuya Julian. Tsuhin po ni tatay si Lolo Alvaro. Pinili ng ama ni Lolo Alvaro si tatay nun para maging susunod na pinuno ng angkan namin. Dahil hindi matanggap ni Lolo ang desisyon ng kanyang ama, sobrang nagalit siya sa pamilya namin. Pinatay ni Lolo Alvaro ang ama niya dahil dun. Pinatay rin niya ang nanay ko. Lahat ng yan dahil lang sa hindi siya napiling maging pinuno. Grabe naman pala ang ugali ng hayop na yon. Kaya niyang pumatay kahit kauri at kapamilya pa niya para lang sa pagiging pinuno ng angkan ninyo. Masamang aswang po si Lolo Alvaro. Wala siyang pakialam kung kapamilya ka pa niya. Basta alam niyang hadlang ka sa mga plano niya, papatayin ka niya. Kaya gusto niya rin kayong patayin dahil alam niyang malaking sagabal kayo sa mga plano niya. Opo, alam niyang kapag si tatay ang naging pinuno ng angkan namin, mahihirapan siya sa lahat ng bagay, lalo na at hindi rin siya kasundo ng aking ama. Isa pa, alam din ni Lolo Alvaro na hindi na niya magagawang maging pinuno hanggang kailan, dahil ako rin ang pipiliin ni tatay para mamuno sa hinaharap. Ngayon pa lang, sobrang galit ako kay Lolo Alvaro! Nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap. Naramdaman ni Julian na unti-unting namamanhid ang katawan niya dahil sa mga sugat. Dahil naramdaman ni Julian na napagod din ang bata sa pakikipaglaban sa mga aswang, nagyaya na lang siyang umuwi para makapagpahinga ito. Niyaya niya si Amara na sumama sa kanilang bahay at pumayag naman ang batang babae. Nagpalit-anyo na si Amara at naging isang malaking aso ulit para maisakay nito si Julian sa likod nito at para rin mabilis na makauwi sa kanilang bahay. Malalim na ang gabi noon, kaya alam ng binata na nag-aalala na ang kanyang lola Crisanta. Nakarating naman sila noon sa bahay ni Julian, kaya kaagad na bumalik sa pagiging tao si Amara. Lola Crisanta! Lola Crisanta! Tulungan niyo kami! Julian, apo ko! Bakit ngayon ka lang? Ay, anong nangyari sa iyo? Sino ang batang ito? Halika rito, apo. Dahan-dahan lang po, Lola. Siya po si Amara. Humiga ka rito, apo. Kukuha ko ng gagamitin ko para malinisan at magamot kita, Julian. Amara, huwag kang matakot. Mabait si Lola Crisanta. Halika rito nang magamot na natin yung mga sugat mo. Opo, Kuya Julian. Salamat po at sinama niyo ako rito sa bahay niyo.
Walang kaso yun. Nangako ako sa tatay mo, kaya simula ngayon, dito ka na sa bahay namin titira. Anong sabi mo, Julian? Ititira mo sa bahay natin ang batang ito? Opo, Lola. Wala na pong ibang mapupuntahan si Amara. Wala na kasi siyang mga magulang, Lola. Kaya kung ayos lang po sa inyo, kupkupin na po natin siya. Teka, ano ba talaga nangyari, Julian? Bakit sugatan ka at maging ang batang ito? Saan mo ba nakita itong bata, ha? Mahabang kwento po, La. Pero gusto ko lang pong tulungan siya ngayon. O siya, sige. Habang ginagamot kita, ikwento mo ang lahat sa akin at nang malaman ko rin kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa inyo. Sige po, Lola. Sinabi nga ni Julian ang lahat ng nangyari sa kanila ni Amara nung gabing yon, pati ang tungkol sa pagiging aswang ni Amara. Maging ang panganib sa buhay ng bata ay ipinaalam din niya sa kanyang lola. Nakitaan naman ng pag-aalala ni Julian ang mukha ng kanyang lola Crisanta matapos niyang sabihin ang lahat ng nangyari. Nakaramdam din ng matinding awa ang matanda sa batang babae, kaya pumayag na rin siya sa gusto ni Julian na kupkupin si Amara. Amara, simula ngayon kami na ang magiging pamilya mo. Huwag kang mag-alala at hindi namin hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Maraming salamat po, Lola Crisanta, Kuya Julian. Huwag din po kayong mag-alala. Kahit po isang aswang ako, alam ko naman po kung paano kontrolin ang sarili ko. Matagal ko na pong ginagawa yon dahil na rin sa tulong ni nanay at tatay. Mabuti naman kung ganon, Amara. Halika rito, gagamutin ko na rin yung mga sugat mo. Lola, maraming salamat po. Sige na mga apo, magpahinga na kayo. Magpagaling kayong dalawa, lalo na ikaw, Julian. Marami at medyo malalim ang mga nakuha mong sugat mula sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kailangan mong magpahinga at nang mas mabilis kang gumaling. Simula noon, itinuring na ni Julian na parang kapatid si Amara at pati ang kanyang lola Crisanta ay parang tunay na apo na rin ang turing sa batang babae. Mahigit 2 linggo ring nagpagaling si Julian mula sa mga sugat niya. Tinutukan siya sa panggagamot ng kanyang lola kaya naging mabilis din ang pagtuyo ng kanyang mga sugat. Nang maging maayos ang pakiramdam niya, nagpa siyang binata na bumalik sa paggawa ng mga basket at pamaypay. Tinuruan niya si Amara kung paano gumawa ng mga ito. Bumalik na rin siya sa paglalako sa mga karatig baryo nila nang tuluyan na siyang gumaling. May mga pagkakataong gusto ni Amara na sumama kay Julian sa paglalako, pero hindi pumapayag ang binata. Alam niyang delikado kapag sumama sa kanya si Amara, lalo na at madalas na inaabot siya ng gabi sa daan. Mabuti na lang at hindi pa niya muling nakakaengkwentro ang mga aswang na sina Alvaro. Dahil alam ng matandang albularya na may banta sa panganib ng buhay ng bata at dahil kailangan siyang protektahan ni Julian, isang gabi, kinausap niya si Julian tungkol sa bagay na yon. Apo, tulog na ba si Amara? Kailangan kitang makausap. Opo, La. Mahimbing na po ang tulog niya. Bakit, La? May problema po ba kayo? Tungkol saan naman po pag-uusapan natin? Mabuti naman kung ganon. Wala naman. Tungkol kay Amara ang gusto kong pag-usapan natin. Nababahala ako para sa kaligtasan ng batang iyan. Alam kong kaya nating makipaglaban sa mga aswang sakaling sumugod sila rito sa atin. Pero hindi mawala sa akin ang pag-aalala para sa kanya. Huwag niyo na po munang isipin ng tungkol doon, Lola. Ang mahalaga po ngayon, mas ligtas si Amara rito sa poder natin kaysa sa poder ng mga kauri niya. Kung darating naman po ang panahong kailangan nating lumaban sa mga aswang, hindi po ako matatakot. Alam kong makakaya natin silang pabagsakin. Lalaban ako hindi lang para kay Amara, kundi para sa atin, Lola. Tama ka, Apo. Alam kong pinagsabihan kita noon na lumaban ka para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao. Pero ngayon naiintindihan kong minsan may mga tao rin kailangan ng tulong. Sandali. May gusto sana akong ibigay sa'yo. Ano naman po yun, Lola Crisanta? Eto, Apo. Kwintas ito na may maliit na boting palawit. Hindi ko alam kung anong boting ito at kung ano ang laman. Ilang beses ko ring pinilit na buksan ito pero hindi ko magawa. Sinubukan ko ring basagin pero hindi rin mabasag.
May kutob akong kakaibang boteng ito, kaya naisip kong baka may maitutulong ito sa iyo kapag binigay ko. Talaga po, La? Sige po, akin na po yan at gagawin kong kwintas. Baka tama po kayo ng iniisip at makatulong nga ito sa akin. Maraming salamat po, Lola. Pero saan po ba ito galing, La? Hindi mo na dapat malaman pa, Apo. Sige na, itago mo na yan. Matapos ang naging usapan ng maglola, nagpasya na silang matulog. Habang nasa silid ay hindi niya maiwasang pagmasdan ng mabuti ang bote na ibinigay ng kanyang Lola Crisanta. Napapaisip siya kung ano ang laman ng boteng yun. Hindi naman niya sinubukang buksan dahil nga sabi ng matanda, hindi ito nabubuksan. Nasa ganoong sitwasyon siya nang maramdaman niyang parang umiinit ang bote. Kaya minabuti niyang ilapag sa mesa na nasa tabi ng kanyang higaan. Nagpasya na rin siyang matulog. Kinaumagahan, tinanghali ng gising si Julian. Bago siya lumabas, sinuot niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Inisip niyang pampaswerte niya yon sa araw na yon. Pagkalabas niya ng kanyang silid, naabutan niya si Amara na nagsisimula sa ginagawa niyang basket na dahilan para mapangiti ang binata. Ang galing mo nang gumawa ng basket Ang bilis mong matuto, Amara. Oo naman po, kuya. Magaling ka rin po kasi magturo eh. Sus, nagawa mo pa mambola Kuya Julian, pwede po ba akong sumama sa paglalako niyo mamayang hapon? Gusto ko rin po kasing makatulong sa inyo. Ikaw talagang bata ka. Alam mo namang delikado na sumama ka sa akin, hindi ba? Madalas ginagabi ako ng uwi galing sa paglalako. Kaya mas delikado para sa'yo kapag sumama ka. Alam ko po yun, kuya. Pero nababagot na rin po kasi ako rito sa bahay. Isa pa, gusto ko po talaga makatulong sa inyo kaya sige na po, isama niyo na ako sa paglalako niyo kahit ngayong araw lang po. Sige na, isasama na kita. Sisikapin na lang natin na huwag abutin ng gabi bago tayo umuwi, okay? Sige po, Kuya Julian. Salamat po. O siya, gumawa na muna tayo ng ilang pambasket para marami tayong mailako sa araw na ito. Gumawa sila ng iba't ibang klase ng mga basket. Kagaya ng lalagyan ng mga gamit sa kusina tulad ng bawang, sibuyas at luya. Gumawa rin sila ng bag na basket at mga tiklis na ginagamit sa pag-aani ng mga prutas. May basket ding pang-display sa bahay. Mga bandang 2:00 ng hapon, nagpaalam na sina Julian at Amara sa kanilang Lola Crisanta. Ayaw mang pumayag ng matanda na sumama si Amara sa binata, wala na rin siyang nagawa para pigilan pa ang batang babae. Pinaalalahanan na lang ng kanyang lola si Julian na huwag magpagabi ng uwi dahil kasama niya ang bata. Dala ulit ni Julian ang kanyang itak at ang mga ilalako nilang basket. Pagkatapos ay umalis na sila ni Amara. Nilibot nila ang mga karatig baryo at naghanap ng bibili sa kanilang inilalakong paninda. Pero dahil halos lahat ng tao sa karatig baryo nila ay nakabili na ng basket kay Julian, matumal na ang naging benta nila ng araw na yon. Nagdalawang isip pa ang binata kung pupuntahan niya ang pinakadulong baryo para doon maglako, lalo na at may kalayuan yun. Pero dahil wala pa silang benta, napagpasyahan ni Julian na magbaka sakali sa baryong yon. Amara, pupunta tayo sa pinakadulong baryo at doon tayo maglalako nitong mga basket. Hindi lang tayo magtatagal at kapag may bumili na sa atin ng kahit 3 basket lang, uuwi na kagad tayo. Sige po, Kuya Julian. Kayo po ang bahala. Malayo-layo yun, Amara, ha? Kaya kapag napapagod ka na, magsabi ka lang, okay? Hihinto tayo saglit para makapagpahinga at maglalakad na lang ulit. Ayos lang po yun, Kuya. Huwag niyo po akong alalahanin. Sige, tara na. Bilisan na lang natin nang marating na kagad natin ang kabilang baryo. Sige po. Ilang beses pang huminto ang dalawa para magpahinga dahil sa pagod. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad nila, narating na nga nila ang pinakadulong baryo. Hindi sila nag-aksaya ng oras at isa-isa nilang pinupuntahan ang mga kabahayan na nakikita nila. Magkakalayo ang mga kabahayan sa baryong yon, kaya medyo nahirapan silang makapagbenta. Naging mabilis naman ang oras para sa dalawa. Nang mapansin ni Julian na unti-unti nang lumulubog ang araw, niyaya na niya si Amara na umalis sa baryong yon at nang makauwi na sila. Pero Kuya Julian, hindi pa nauubos tong dala nating mga basket. Isa pa po, may mga bahay pa dun kaya dapat puntahan natin yun.
Baka bibili sila, kuya. Sayang naman po kung hindi natin pupuntahan. Siguradong gagabihin tayo nito sa daan, Amara. Delikado kapag nangyari yun. Mabilis lang po tayo, kuya. Titingnan lang natin kung bibili sila sa mga paninda natin. Ay, sige na nga. Tara na. Basta hindi tayo tatagal dun, ha? Opo, kuya. Nang naroroon na sila sa kabahayan, saktong may mga tao sa labas. Nakaramdam ng tuwa ang batang babae, kaya mabilis silang lumapit sa mga tao. Nagulat naman ang mga taga roon sa kanilang pagdating. Pero nang makita nila ang nilalakong basket ng dalawa, lumapit sila para makiusisa. Kanya-kanya silang kuha ng basket na paninda at nang magustuhan nila ay binili nila ang mga ito. Natuwa naman ang dalawa dahil nagawa nilang ipaubos ang dala nilang paninda. Nagpasalamat sila sa mga taga roon bago umalis. Sinasabi ko na sa'yo, Kuya Julian naubos nila ang mga paninda natin. Oo nga, Amara. Bilisan na lang natin ang paglalakad at padilim na. Siguradong aabutin tayo ng gabi sa daan. Huwag kayong mag-alala, kuya. Ang mahalaga, may pera na po tayo pambili ng bigas at ulam para sa mga susunod na araw. Oo nga. Ang mabuti pa, maging alerto na lang tayo sa paligid natin. Hindi natin alam kung ano ang panganib na posible nating kaharapin sa madadaanan natin. Sige po, Kuya Julian. Nagpatuloy lang ang dalawa sa kanilang paglalakad. Inabot sila ng gabi sa daan, kaya minabuti na lang magmatsyag sa kanilang paligid. Ilang baryo na rin ang nagawa nilang lampasan, pero wala pa naman silang nararamdamang kakaiba. Ngunit, nang medyo malapit na sila sa kanilang baryo, nagsimula ng kutuban ng hindi maganda si Julian. Napansin din ng binata na pati si Amara ay hindi na rin mapakali ng mga oras na yon. Dahil doon, inihanda ni Julian ang kanyang itak. Ilang sandali pa ang nakalipas, biglang nagbago ng kanyang anyo si Amara. Nanlisik ang mapupula nitong mata, humaba ang mga kuko at tumulis ang mga pangil. Kuya Julian, malakas ang kutob ko, may paparating na mga aswang. Naririnig ko sila at naaamoy. Siguro nagawa nila tayong matuntun dahil may ginamit silang ritual. Ang sabi ni tatay sa akin noon, may ritual na ginagamit ang mga aswang para matuntun ang mga kauri nila kahit nasang lugar pa daw. Kung ganun, kailangan natin mag-ingat, Amara. Bakit ganito pakiramdam ko? Bago to sa akin, Bakit, kuya? Ano nangyayari sa inyo? Ano bang problema nyo? Nag-iinit ang pakiramdam ko, Amara. Hindi ako mapakali. Imposibleng maramdaman mo ang nararamdaman ko. Isa kang tao, Kuya Julian, at hindi aswang. Sa mga nilalang na tulad lang namin dapat ang epekto ng ritual ng mga kauri namin. Imposible! Nagpatuloy ang pag-init ng pakiramdam ni Julian. Sobrang nagtataka ang binata dahil doon. Napaisip din siya sa sinabi ni Amara. Makalipas pa ang ilang sandali, nakaramdam si Julian ng kakaibang pagbabago mula sa kanyang katawan. May kung anong gustong kumawala sa kanya. Nag-aalsahan ng kanyang mga litid. Nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata na parabang nagliliyab na apoy. Sumasakit din ang kanyang mga daliri at nang kanyang tingnan ay tumambad sa kanya ang unti-unting paghaba ng kanyang mga kuko. Napasigaw siya dahil nakaramdam siya ng sakit sa buong katawan. Tumingala siya sa langit at nagtaka nang biglang nagbago ang kanyang pagsigaw. Naging atungal na ito kagaya ng mga aswang. Naramdaman din niya ang pag-usil ng matutulis niyang pangil. Wala siyang nagawa kundi ang pakiramdaman na lang ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Hanggang sa tuluyan nang nagbago ang kanyang anyo. Isa na siyang ganap na aswang. Lahat ay nagtaka, pero napangiti si Julian dahil sa kakaibang lakas na kanyang naramdaman. Kuya Julian, paano nangyari sa inyo yan? Anong nangyayari sa akin, Amara? Bakit ako naging ganito? Anong ibig sabihin nito? Naging aswang ka, Kuya Julian. Kakaibangan niyo mo. Makisig ang katawan at may maitim na balat. Namumula ang mga mata mo at may matutulis ka na ring mga ngipin. Humaba na rin po ang buhok at naging kulay puti.
Hindi! Imposibleng mangyari ang bagay na to, Amara. Hindi ako aswang. Hindi dapat mangyari sa akin to. Paano? Kuya Julian, tingnan mo ron. Nasa ganoong sitwasyon ng dalawa nang may biglang dumating na grupo ng mga aswang. Inihanda naman ni Julian at Amara ang kanilang sarili, lalo na at maraming aswang ang nakapalibot sa kanila. Isinantabi na muna ng binata ang mga tanong sa isipan niya at itinuon ang kanyang atensyon sa pakikipaglaban. Nang sugurin sila ng mga aswang, hindi nila inatrasan ni Amara ang mga ito at nakipaglaban sila sa mga nilalang. Amara, ubusin natin sila. Alam kong mga alaga sila ng Lolo Alvaro mo. Kailangan natin silang mapatay para maipakita natin sa lolo mo na hindi niya tayo madaling matatalo. Sige po, Kuya Julian. Gagawin ko po ang makakaya ko para labanan sila. Sige, magtulungan na lang tayo, Amara. Opo, Kuya. Kumanda kayo! Ihiwalay ko mga ulo at katawan ninyo! Kuya Julian, sa likuran niyo po may dalawang aswang. Hindi ko kayo hahayaang makuha si Amara! Magkakamatayan na tayo! Nakipaglaban sina Julian at Amara sa mga aswang. Mas nag-init naman ang pakiramdam ng binata at napansin niyang nagmumula yon sa ibinigay na maliit na bote ng kanyang lola Crisanta. Ramdam din niya na may kung anong enerhiya ang nagmumula roon na nagbibigay sa kanya ng lakas at liksi para magawa niyang makipaglaban sa mga aswang. Naging abala sila ni Amara sa pakikipaglaban sa mga nilalang, kaya hinarap na rin ni Julian ang iba pang mga halimaw. Bawat aswang na umaatake sa kanya ay tinatalon niya para matumba. Pagkatapos ay hinahawakan sa leeg at saka ibinapalibag. Hindi pa siya nakukontento dahil sinasakal niya pa ang mga ito hanggang sa magawa niyang mapatay. Hindi makapaniwala si Julian sa taglay niyang lakas at bilis na sobra niyang ikinatuwa. Hindi ako magpapatalo sa inyo. Ngayong isa na rin akong aswang. Magkakaalaman tayo kung sino ang mas malakas. Mas dumarami pa sila, Kuya Julian. Anong gagawin natin ngayon? Harapin natin sila, Amara. Hindi tayo aatras. Ako bahala sa'yo. Kapag kailangan mo ng tulong ko, sumigaw ka lang. Hindi ko hahayaang makuha ka nila. Hindi magtatagumpay ang Alvaro na yon sa plano niyang pagpatay sa'yo. Sige po. Dapat siyang mamatay dahil sa ginawa niya sa tatay at nanay ko. Hindi ko siya mapapatawad. Sige na, Amara. Ako nang bahala sa mga aswang na ito at ikaw naman sa mga aswang na alam mong kaya mong labanan. Hindi na nila inaksaya ang kanilang oras kaya patuloy silang sumugod sa mga aswang. Isa-isang binabali ni Julian ang mga leeg na mga sumusugod na aswang sa kanya, dahilan para bumagsak ang mga nilalang sa lupa. Ilang sandali pa, narinig ni Julian ang malakas na pagsigaw ni Amara. Ganun na lang ang galit na naramdaman ng binata nang makita niyang hawak na ng dalawang aswang si Amara. Sinusubukang magpumiglas ng bata pero hindi niya magawa dahil mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng dalawang nilalang. Dahil doon, mabilis na pinatay ni Julian ang mga natitirang aswang na nakakalaban niya. Nang magawa niyang maubos ang lahat ng mga kalaban, walang pagdadalawang isip na sinundan niya ang mga nilalang na tumangay kay Amara. Muling nag-init ang pakiramdam ng binata sa hindi niya malamang dahilan. Ipinagsawalang bahala niya yon at mas itinuon ng pansin sa paghabol sa mga aswang. Naririnig niya ang mga pagsigaw ni Amara, kaya nagagawa niyang matunton kung nasaan ang mga ito. Naging alerto at mapagmatsyag si Julian, lalo na makarating siya sa gitna ng gubat. Amara! Nasaan ka na? Ano nang nangyayari sa'yo? Ganun mo ba talaga kagustong iligtas at ipagtanggol ang batang yon mula sa amin, ha? Isa ka rin palang aswang. Bakit hindi ka nalang sumanib sa amin? Ulol! Isa na akong aswang gaya nyo, pero hindi ko pipiliing maging kakampi nyo. Aba, tarantado ka. Hindi porket nasasama ka sa malalakas na uri ng aswang, hindi ibig sabihin matatakot kami sa'yo. Malalakas na uri? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na dapat malaman pa ang tungkol doon. Nandito ako para patayin ka at hindi para makipagdaldalan lang sa'yo. Humanda ka! Mabilis na sinugod ng aswang na si Pido si Julian.
Nakailag naman ang binata nang atakihin siya nito. Sinugod din siya ng iba pang mga aswang na kasama ni Pido, pero hindi nagpakita ng kahit na anong takot si Julian sa mga nilalang. Kahit 5 aswang na ang nakakalaban niya, hindi pa rin siya magawang matamaan ng kahit isa sa mga ito. Napangisi ang binata dahil napansin niyang mas nagagalit sa kanya ang mga aswang. Nang magkaroon siya ng pagkakataong mahuli ang 2 sa mga nilalang, walang pagdadalawang isip niyang ibinalibag ang mga ito. Dahil sa lakas ni Julian, tumilapon sa malayo ang 2 nilalang. Hindi pa siya nakontento at mabilis din niyang nilapitan ang mga ito. Isa-isa niyang ginilitan sa liig ang 2 aswang na yon gamit ang kanyang mahahabang mga kuko. Hindi naman makapaniwala si Pido at ang 2 pang mga aswang dahil sa ginawa ni Julian sa kanilang mga kasama. Nang lapitan ni Julian ang 2 pang aswang, mabilis niyang winarak ang tiyan ng mga ito hanggang sa magawa niyang mapatay. Napapahiyaw na ang mga nilalang dahil sa ginagawa sa kanila ng binatang aswang. Dahil naman sa nasasaksihan ni Pido, nakaramdam siya ng takot kay Julian, pero hindi niya naisip ang tumakas. Ngayon, ikaw naman ang isusunod ko. Humanda ka! Hindi kita aatrasan. Buong tapang kitang lalabanan! Teka, tama. Ikaw ang aswang nakausap nun ni Alvaro ah. Siguro ikaw rin ang kasama niya nang patayin niya si Manuel. Hindi ka nagkakamali. Ako ngayon, si Pido, kanang kamay ni Alvaro. Nasaan na si Amara? Ibalik niyo siya sa akin! Bakit naman namin gagawin yon, ha? Hindi kami tanga na ibabalik pa sa'yo ang batang yon. Kung gusto mo talaga siyang iligtas, patayin mo muna ako! Talagang gagawin ko yon. Uubusin ko kayong lahat at wala akong ititira ni isa sa inyo. Kahit si Alvaro, papatayin ko! Kahit malakas kang aswang, sigurado kung hindi mo makakaya si Pinunong Alvaro. Wala ka sa mga labang na pagdaanan niya. Kaya huwag ka nang umasang madali mo mapapabagsak ang pinuno namin! Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, mapatay ko kayong lahat at magawa akong mailigtas si Amara. Kaya tama na ang daldal at magtuos na tayo! Sinugod ni Julian si Pido. Sa mga unang pag-atake ng binata sa kalaban niyang aswang, nagagawa siyang iwasan nito. Mabilis din ang naging pagkilos ni Pido at hindi man lang siya magawang sugatan ni Julian kahit pilit siyang kinakalmot ng binata. Napapatawa si Pido dahil kita niya ang galit sa muka ng binatang aswang. Nang magkaroon ng pagkakataon ng lalaki na atakihin si Julian, hindi na nga siya nagdalawang isip. Sinusubukan niyang sakmalin ang binata sa leeg. Pero dahil magaling ding umiwas si Julian, nahirapan si Pido na magawa ang kung anumang binabalak niya. Nagpatuloy lang sila sa paglalaban hanggang sa naghiwalay silang 2. Magaling kang makipaglaban, binata. Kahit ako ay nahihirapan sa mabilis na kilos mo. Ibig sabihin, inaamin mong mas malakas at mas magaling ako sa'yo kung ganon? Hindi ibig sabihin na pinuri kita. Inaamin ko ng mahina ako. Dahil kung hindi kita kaya, sana kanina mo pa ako nagawang mapatay. Hindi ba? Pero tingnan mo, hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ako. Kaya huwag ka munang magsaya. Bakit mas pinipili mo maging sunod-sunuran kay Alvaro? Habang buhay ba, magiging utusan ka lang niya? Ha? Pawiin mo ang sinabi mo! Hindi ako utusan ni Alvaro! Pinagkakatiwalaan niya ako dahil ako ang kanyang kanang kamay! Ha! Ganun pa rin yun. Kahit sa ang anggulo mo ilagay, utusan ka lang niya. Walang iya ka! Ginagalit mo talaga ako! Hindi pa ako nakakaganti sa ginawa mo sa kapatid ko! Bakit? Ano bang ginawa ko sa kanya? Isa siya sa mga kasamahang pinatay mo nung gabing yon. Hindi ko makakalimutan kung paano mo paulit-ulit na tinaganang itak ang kapatid ko hanggang sa magawa mo siyang patayin, hayop ka! Eh di gumanti ka sa akin ngayon, patayin mo rin ako gaya ng ginawa ko sa kanya. Yun ay kung kaya mo. Sinugod ni Pido si Julian dahil sa galit na nararamdaman niya sa binatang aswang. Hindi naman nagpatalo ang binata at nakipagsabayan siya sa mabilis na pagkilos ng lalaki. Humalakhak si Julian para mas galitin pa si Pido. Dahil pinairal ng lalaki ang kanyang emosyon, nagawa siyang masugatan ni Julian. Napahiyaw si Pido nang bumaon sa braso niya ang mahahabang kuko ng binata. Ipinadaus-us ni Julian ang mahaba niyang kuko habang nakabaon pa rin sa braso ni Pido. Wala namang nagawa ang lalaki kundi mapahiyaw dahil doon.
Sinubukan niyang hilahin ang kanyang braso pero nagsisi siya dahil sa ginawa niyang yon. Napatawa na lang si Julian nang maputol ang braso ni Pido at humiwalay ito sa kanyang katawan. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsigaw ng lalaki dahil sa nangyari sa kanya. Akala ko ba papatayin mo ako? Mukhang sa ating dalawa, ikaw ang mawawala sa mundong to ah. Akala mo ba, kapag nagawa mo akong patay ngayon, maililigtas mo pa rin ang anak ni Manuel? Sa tingin mo, ano kayang ginawa ni Alvaro sa kanya? Tumahimik ka! Hindi niya pwedeng patayin si Amara. Saan dinala ng mga kauri mo ang batang yon? Sabihin mo! Kahit pa sabihin ko sa'yo kung nasan kami nagkukuta, sigurado akong hindi mo maaabutang buhay si Amara. Ayup ka! Sabihin mo! Asa ka pa, binata! Papatayin kita! Hindi na pinalampas ni Julian ang pagkakataon na magawa niyang mapatay si Pido ng mga sandaling yon. Mabilis niyang nilapitan ang lalaki at ibinaon ang mahaba niyang kuko sa tiyan ni Pido. Nanlaki lang ang mga mata ng lalaking aswang nang wakwakin ni Julian ang kanyang tiyan. Hindi tumigil ang binata hanggang sa nagawa niyang maikalat ang mga laman loob ni Pido sa lupa. Minumura din niya ang lalaki dahil hindi niya mapigilan ang sobrang galit. Nasa ganoong sitwasyon si Julian nang makarinig siya ng mga kaluskos sa kanyang paligid. Naging alerto naman siya lalo na at naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Hindi nga nagkamali ang binata dahil may nakita siyang mga aswang na mabilis na tumatakas palayo. Dahil doon, sinundan niya ang mga ito dahil naisip niyang patungo ang mga aswang sa kanilang pinagkukutaan. Hindi nga nagkamali si Julian dahil sa pagsunod niya sa mga ito, nagawa niyang matunton ang kuta ng mga aswang. Kaagad niyang hinanap si Amara at ganoon na lang ang pasasalamat niya nang makita niyang buhay pa ang bata na nakakulong sa isang kulungan. Nagtago siya nang makita niyang naglakad papalapit doon si Alvaro. Dinig naman niya ang sigawan ng dalawa mula sa kanyang pinagtataguang puno. Bumalik naman sa pagiging tao ang binata para makapagmanman ng maayos. Marahil nang hina si Amara kaya bumalik siya sa pagiging tao. Baka may ginawa si Alvaro sa kanya. Sinaktan niya siguro ang bata. Humanda siya sa akin. Pero kailangan kong masiguro ang kaligtasan ni Amara. Kuya Julian! Kuya Julian! Tulungan niyo ako! Pakawalan niyo ako rito, Lolo Alvaro! Hayaan niyo na po ako kina Kuya Julian at Lola Crisanta! Nagmamakaawa po ako sa inyo, Lolo! Sandali. Yan pala si Alvaro kapag hindi siya isang aswang. May hawig pala siya kay Amara. Huwag ka nang umasang pupuntahan ka pa ng binatang yon para iligtas ka, Amara. Kanina pa sana siya nandito kung gusto ka niya talagang makuha. Isa pa, sa pagkakataong ito, malamang ay nagawa na siyang patayin ng mga alaga ko. May tiwala ako kay Pido. Alam kong hindi niya ako bibiguin. Hindi, Lolo Alvaro! Alam kong ililigtas ako ni Kuya Julian. May tiwala rin ako sa kanya na hindi siya mamamatay ng ganun kadali lang, gaya ng iniisip mo. Malakas si Kuya Julian, kaya alam ko ang mga alagad mo ang magagawa niyang patayin. Mabibigo ka lang sa paniniwala mong ililigtas ka ng binatang yon, Amara. Hindi na siya makakaligtas pa sa mga aswang na sumugod sa kanya. Mahina lang ang ipinagmamalaki mong kuya. Kaya mabuti pa, tanggapin mo na lang din ang magiging kapalaran mo. Nagkakamali kasi sinasabi mo, Lolo Alvaro. Hindi mahina si Kuya Julian. Malakas ang kutob ko, makakapunta siya dito. Haharapin ka niya. Uubusin niya kayong lahat. Kung yan ang inaasahan mong mangyayari, Amara, paniwalaan mo. Basta ako, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang na wala ka nang aasahang magliligtas sa iyo rito. Sa gabing ito, sisiguruhin kong mapapatay kita. Wala nang makakahadlang pa sa mga plano ko mula sa pamilya ni Manuel. Isa kang traidor, Lolo Alvaro! Pinatay mo ang nanay at tatay ko! Sagabal kayo sa mga plano ko eh. Alam mo naman ang ugali ko, Amara. Pinapatay ko ang hahadlang sa mga gusto ko. Wala na ang tatay mo at ang ama ko. Ako na ang pinuno rito. Hindi ba ang saya? Kapag mawawala ka na rin, wala na akong magiging problema pa ngayon at maging hanggang sa hinaharap. Patayin niyo man ako, hindi, Lolo Alvaro. Wala na talaga akong pakialam sa magiging pinuno ng mga aswang. Kung may pagkakataon ako mamili, mas gusto ko lang po maging normal na tao.
Nalungkot si Julian dahil sa mga narinig niya mula kay Amara. Pero sobra ang galit na naramdaman niya dahil sa mga sinabi ni Alvaro sa bata. Nang umalis si Alvaro sa kulungan ni Amara at wala nang ibang aswang doon, napagpasyahan ni Julian na lumapit kay Amara. Nang makita siya ng batang babae, napangiti kaagad ito sa kanya. Nang makarating ang binata sa tapat ng kulungan, susubukan na sana niyang sirain yon para kunin si Amara, pero may biglang sumigaw, dahilan para matigilan siya. Inihanda ni Julian ang kanyang sarili dahil may mga aswang na papasugod sa kanyang kinaroroonan. Sandali lang, Amara. Kakalabanin ko lang ang mga aswang na ito. Hindi kita pababayaan sa lugar na ito. Babalikan kita. Sige po, Kuya Julian. Mag-iingat po kayo sa pakikipaglaban. Talunin niyo po silang lahat. Masasama sila. Sige, Amara. Sisiguraduhin ko ngayong gabi matatapos ang kasamaan ng Lolo Alvaro mo. Pangako yan. Hoy, binata! Ang lakas naman ng loob mong sumugod dito sa kuta namin. Paano ka nakaligtas sa mga aswang na ipinadala ko para patayin ka? Anong ginawa mo sa kanila? Pinatay ko silang lahat, imbis na ako ang patay nila. Ano akala mo sa akin? Hindi ko magagawa yon? Pwes, nasa harapan mo na ako ngayon. Buhay na buhay. Kaya sapat na sigurong patunay yon na nagawa kong makaligtas sa mga alaga mo. Walang hiya ka. Paano mo nagawang mapatay sila? Isa ka lang mahina at karaniwang tao. Kaya hindi ako naniniwala na makakaya mo silang ubusin. Huwag mong sabihin pati si Pido ay nagawa mo ring patayin. Yung kanang kamay mo ba yung tinutukoy mo? Oo, nagawa ko yun sa kanya. Alam mo ba kung anong mas nakakagulat doon? Nagkalat ang laman loob niya sa lupa kung saan kami naglaban. Sa tingin mo kaya, anong ginawa ko sa kanya, ha? Ayop kang binata ka! Matitikman mo ang galit ng mga aswang! Huwag kang mag-alala, Alvaro. Papatunayan ko sa'yo na ang taong tinatawag mong mahina ang papatay sa'yo ngayong gabi. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nauubos ang buong lahi nyo! Mangarap ka, binata. Hindi mo magagawa ang bagay na yon. Ikaw ang unang mamamatay sa atin. Kapag nangyari yon, wala na ring hadlang sa plano ko kay Amara. Isa ka lang pakialamero. Sugurin niyo siya! Hindi nagpatinag si Julian kahit na marami siyang makakalabang mga aswang. Napalingon pa siya kay Amara na noon ay nag-aalala para sa kanya. Sinenyasan naman niya ang batang babae na ayos lang siya kaya napangiti ito sa kanya. Bawat aswang na sumusugod kay Julian ay walang pagdadalawang isip niyang binabalian ng leeg. Napapahiyaw lang ang mga ito at bumabagsak kaagad sa lupa. Hindi tumigil ang mga aswang sa pagsugod sa binata. Kahit kita pa ng mga ito ang kayang gawin ni Julian. Namangha naman ang binata dahil sa taglay niyang lakas at bilis ng mga oras na yun. Napansin naman niyang may gulat sa mukha ni Alvaro dahil sa mga nakikita niya. Marami pa ang nagsidatingan noon sa kanilang kinaroroonan, kaya napamura na ang lalaki. Napatigil pa ang mga aswang dahil sinenyasan sila ni Alvaro. Hindi na maganda to. Kailangan ko nang tapusin sila bago pa man mas manganib ang buhay namin ni Amara. Sigurado rin ako nag-aalala si Lola sa bahay namin dahil gabi na ay hindi pa kami nakakauwi. Akala ko ba ay hindi ka mahina? Bakit nag-iiba ng ekspresyon ng mukha mo? Natatakot ka na ba, ha, Julian? Mas nagiging marami pa ang mga aswang nakakalabanin mo. Sa tingin mo ba talaga makakaya mo kaming lahat? Kailanman hindi ako nakakaramdam ng takot sa mga aswang, lalo na sa mga tulad mo. Napapaisip lang ako, Alvaro, kung paano ko mapapatay ang mga alagad mo. Isa pa, iniisip ko rin ngayon kung anong klase ng kamatayan ang ihahatol ko sa'yo. Akala mo ba talaga magagawa mo yon? Pues, umasa ka sa bagay na hindi mangyayari! Tingnan natin, Alvaro. Uubusin ko lang itong mga nasasakupan mo at isusunod na kitang hayop ka. Kaya maghanda ka na. Sige, sumugod tayo! Sugurin niyo siya! Nakaramdam si Julian ng pag-iinit ng bote sa kanyang dibdib. Nagtaka siya kung bakit tuwing umiinit yun, pakiramdam niya ay mas nadadagdagan ng kanyang lakas at bilis. Nilalapitan niya ang mga aswang at nilalabanan ng mano-mano. Pinagsusuntok niya ang iba at ang iba naman ay sinisipa niya sa kanilang mga tiyan at tuhod. Nagugulat na lang ang mga nilalang dahil tumitilapot ang mga kasamahan nila dahil sa ginagawa ni Julian sa mga ito.
Nagtataka sila kung bakit ganoon kalakas at kabilis ang lalaki. Maging si Alvaro ay nakaramdam na rin ng galit dahil sa nangyayari sa kanyang mga nasasakupan. Hindi tumigil si Julian sa pag-atake sa mga aswang kahit na ang ilan sa kanila ay nagsiatrasa na dahil sa takot sa kanya. Napasigaw naman si Alvaro sa kanyang mga alagad na sugurin ng binata. Napapatawa na lang ang binata sa tuwing nagagawa niyang patumbahin ng walang kahirap-hirap ang mga aswang na sumusugod sa kanya. Habang sinusugod naman ni Julian ang mga aswang, nagsisigawan silang dalawa ni Alvaro. Oh, Alvaro! Mukhang nagugulat ka na sa mga nakikita mo ah. Hindi mo ba inaasahan na kaya kong patumbahin ang mga aswang na to? Na kaya kong labanan ng mag-isa at mano-mano itong mga nasasakupan mo? Ha? Paano mo ba nagagawa ang bagay na yun, ha? Hindi ka ganyan makipaglaban nung una tayong nagkaharap. Di believe ka na sa isang katulad ko ngayon, Alvaro? Sabihin na natin katulad mo, isa na rin akong espesyal na nilalang. Anong ibig mong sabihin? Imposible namang isa ka na ring aswang na tulad ko. Kung sabihin ko sa yung tama ang iniisip mo, paano kung isa na nga akong aswang at kaya kong pantayan ang lakas at bilis mo? Nauulol ka na ba talaga? Imposible ang sinasabi mo. Kaya wag mo na akong paglaruan. Nagawa mo lang patayin ang mga nasasakupan ko. Akala mo makakaya mo na ako? Pwes, para sabihin ko sa iyo kahit kailan, hindi mo mapapantayan ang lakas ng pinuno ng mga aswang. Magkakaalaman tayo, Alvaro. Kapag tayong dalawa na ang magkakaharap, sisiguraduhin ko kakainin mo ang lahat ng sinabi mo tungkol sa akin. Dahil sa kagustuhan ni Julian na makalaban si Alvaro, minabuti niyang tapusin na ang laban sa mga aswang na nasasakupan ng lalaki. Napapahiyaw ang mga aswang na sinusugod ni Julian dahil nagagawa niyang ibalibag ang mga ito at baliin ang kanilang mga katawan. Nang matalo ng binata ang mga aswang, tanging si Alvaro na lang ang natitirang aswang na kakalabanin niya. Kita ni Julian ang galit sa mukha ni Alvaro. Napakuyom na rin ang kamao ng lalaki habang nanginginig ang buong katawan. Nagpalit na rin siya ng kanyang anyo sa pagiging aswang. Papatayin kita ang hayop ka! Hindi ko matatanggap na ang isang tulad mo ang nakaubos sa mga nasasakupan ko! Huwag kang mag-alala. Makakasama mo rin naman silang lahat eh. Humanda ka, Alvaro. Dudurugin ko yung ulo mo at ihihiwalay ko yung mga kamay at paa mo sa katawan mong demonyo ka! At gaya ng ginawa ko kay Pido, ikakalat ko rin ang laman loob mo dito sa lupa! Sige! Magkakaalaman tayo kung sino ang magtatagumpay sa ating dalawa. Kapag ako ang natalo mo, sa'yo na ang bata. Pero kapag ako naman ang nanalo sa ating dalawa, papatayin ko si Amara. Magagawa ko ring ubusin ang pamilya ni Manuel kapag nangyari yun. Masasabi kong sa akin pa rin ang huling halakhak! Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Lalo na at ipinagmamayabang mong ikaw ang pinuno ng mga aswang dito. Patunayan mo sa akin na malakas ka at karapat-dapat kang ang tawaging pinuno! Naglaban sina Julian at Alvaro. Walang tigil sa pagsugod ang pinuno ng mga aswang sa binata. Naiiwasan naman ni Julian ang mga pag-atake sa kanya ng kalaban niya. Hindi makapaniwala si Alvaro sa bilis ng pagkilos ng binata. Ilang sandali pa, nagawang masakal ni Alvaro si Julian. Mahigpit ang pagkakasakal ng lalaki kay Julian, kaya nahirapan din ang binata na makagalaw. Napansin ng pinuno ng mga aswang ang kwintas ni Julian at nang makita niya ang maliit na bote, pinagmasdan niya ito ng mabuti. Hinawakan naman ni Alvaro ang boteng yun, pero napasigaw siya at biglang kinuha ang kanyang kamay dahil nasaktan siya. Napangisi si Julian dahil sa nangyari kay Alvaro. Nagpumiglas ang binata sa pagkakasakal sa kanya ng lalaki, kaya hindi inaasahang nabasag ang maliit na boteng yun. Hindi. Yan ang bote na may laman ng mutya ng isang agaras. Bakit nasa iyo ang bagay na yan? Sandali! Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ramdam ko may kakaibang enerhiyang dumadali sa buong katawan ko? Hindi ako pwede magkamali sa nakita ko. Posible kayang isa ka ng aswang? Hindi! Bakit ako nagkakaganito? Ang init ng katawan ko!
Kung hindi ako nagkakamali sa iniisip ko, posibleng isa ka ring aswang. Isa ka ng aga. Hindi maintindihan ni Julian kung ano bang nangyayari sa kanya nung mga oras na yon. Nakaramdam naman ng pagkabahala si Alvaro dahil sa nakikita niya sa binata. Pinanood lang ng pinuno ng mga aswang si Julian dahil hindi niya ito magawang lapitan. Kapag sinusubukan niyang lumapit sa binata, tumitilapon lang siya at nabubuwal sa lupa. May kung anong malakas na enerhiya ang pumipigil sa tuwing ginagawa niya yon. Ilang sandali pa ang nakalipas, nanlaki ang mga mata ni Alvaro nang makita niyang nagbago ng anyo si Julian. Naging isang aswang ang binata na minsan na nga ring nakalaban ng pinuno ng mga aswang. Hindi nga ako nagkamali sa kutob ko tungkol sa maliit na boteng yon. Isa kang ang aswang at nabibilang ka sa lahi ng mga agaras. Tama, marahil ikaw ang hinahanap ng angkan namin noon pa man. Ikaw ang kahuli-hulihang lahi ng mga agaras na nabubuhay. Anong ibig mong sabihin, Alvaro? May alam ka ba tungkol sa kung anong uri ako ng aswang? Oo, malakas ang pinagmulan mong lahi. Kilala kayo bilang mga klase ng aswang na kumakain ng mahihinang kauri. Minsan nang nakalaban ng angkan namin ang mga kalahi mo noon, Julian. Ano pang alam mo sa mga kalahi ko, Alvaro? Sabihin mo sa akin kung ayaw mong patayin kita ngayon mismo. Angkan ninyo ang dating namumuno sa mga aswang na namamalagi noon sa probinsyang ito. Pero dahil nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga lahi natin, nagawa naming paslangin ang lahat ng mga kalahi mo. Ikaw na lang ang nakaligtas sa kanila dahil pinatakas ka ng mga magulang mo. Matagal ka na naming hinahanap noon simula pa nung sanggol ka pa lang. Pero bigo kaming makita ka. Ibig sabihin, kayo ang pumatay sa mga magulang ko? Ganun ba yun? Oo, Julian. Ngayon nandito ka na sa harapan ko. Kapag sineswerte nga naman, ikaw pa pala mismo ang maghahatid ng sarili mo sa akin para lang mapatay kita at tuluyang maubos ang lahi nyo! Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari, Alvaro. Dahil sa mga sinabi mo, mas nagkaroon ako ng dahilan para tapusin ka. Ipaghihiganti ko ang pinagmulan kong angkan na pinatay ninyo! Humanda ka! Naramdaman ni Julian na mas lumakas siya dahil naging isa ulit siyang aswang. Sinugod na si Alvaro at pinuntirya ang likuran ng lalaki. Alam niyang kapag nagawa niyang masugatan ang kalaban niyang aswang sa bahaging yun, malaki ang tsansang mahihirapan ng lalaki. Panay naman ang naging pag-iwas sa kanya ng pinuno ng mga aswang. Nahirapan na rin si Alvaro na sabayan ang mga galaw ni Julian. Hindi akalain ng lalaki na magiging mas mabilis pa ang mga galaw ng binata dahil sa pagiging agaras nito. Naisip na rin ni Alvaro na sa panahong yon, mas malakas na si Julian kung ikukumpara sa kanya. Pero hindi pa rin sumuko ang pinuno ng mga aswang. Hanggang sa nagawa siyang mahuli at ibalibag ng binata, dahilan para tumilapon siya malapit sa kulungan ni Amara. Mabilis na nilapitan ni Julian ang kalaban niyang aswang at walang pagdadalawang isip na sinakal ng mahigpit. Sinubukan ni Alvaro na sipain sa kanyang likuran ang binatang aswang. Napasigaw si Julian at nabuwal sa lupa. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Alvaro na makabangon. Pero ganoon na lang ang gulat ng lalaki nang mabilis na nakapunta sa likuran niya si Julian. Sinakal siya ng binatang aswang gamit ang naglalakihan niyang mga braso, kaya nahirapan siyang makahinga. Itiwan mo ko! Ngayon mo sabihin sa aking mahina ako, Alvaro, at hindi kita kayang patayin. Hindi ba't sinabi ko sa'yong huwag kang maging kampante sa akin? Hindi ka kasi nakinig sa akin, kaya umabot ka sa sitwasyong ito. Pasalamat ka lang, Julian, dahil saktong napukaw ang dugo ng pagiging agaras mo. Kung hindi nangyari yun, marahil hindi ka na rin umabot dito. Iniiyakan ka na sana ng pamilya mo at kinakain na namin ang karne at laman loob mo. Mukhang magkakapalit tayo ng sitwasyon ngayon, Alvaro. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko kakainin ng karne at laman loob mo dahil ayaw kong mabahiran ng pagiging masama ang pagkatao ko. Hangal! Amara, tingnan mo ang gagawin ko sa lolo mo.
Tingnan mo kung paano mamamatay ang aswang na pumatay sa mga magulang mo! Patayin niyo na po siya, Kuya Julian. Dapat lang sa kanya ang bagay na yun. Katapusan mo na! Mali ka sa sinabi mo dahil sa akin ang huling halakhak! Matapos baliin ni Julian ang lieg ni Alvaro, ibinagsak niya ang katawan ng lalaki sa lupa. Walang pagdadalawang isip na hiniwalay ni Julian ang ulo ng lalaki sa katawan nito. Maging ang mga braso at paa ng pinuno ng mga aswang ay binali ni Julian at pinutol ang mga ito. Gusto niyang masigurong nagawa niyang patayin si Alvaro. Hindi pa nakontento si Julian. Winarak niya ang tiyan ng pinuno ng mga aswang at ikinalat niya ang laman loob nito sa lupa. Pinigilan ni Julian ang kanyang sarili na kainin yon dahil alam niyang malaki ang magiging pagbabago sa kanyang pagkatao kapag natikman niya yon. Pagkatapos niyang gawin yon, minabuti niyang sirain ang kulungan ni Amara at kinuha roon ang batang babae. Mabilis na tumakbo papaalis doon si Julian habang karga si Amara. Tahimik lang ang dalawa habang pauwi sa kanilang bahay. Nang malapit na nga sila sa bahay nila at nakaramdam ng panghihina si Julian, ibinabana niya si Amara. Saktong pagbaba ng bata, nawalan ng malay si Julian at bumagsak ang duguan nitong katawan sa lupa. Bumalik na siya sa pagiging tao. Patakbo namang pumasok sa bahay nila ang batang babae. Lola Crisanta, tulungan niyo po si Kuya Julian. Nasa labas po siya at kailangan niya po ng tulong niyo. Ay nako, kayong dalawa talaga. Alam niyo bang kanina pa ako nag-aalala sa inyo? Ano ba nangyari sa inyo ha? Nasaan si Julian, Amara? Doon po, Lola Crisanta. Sumunod po kayo sa akin at ituturo ko kung nasa si Kuya Julian. O sige, susunod ako. Dito po, La. Bilisan niyo po. Ay, naku, Panginoon ko, Julian, apo ko. Naku, ano ba nangyari? Bakit may mga sugat kayong dalawa? Bakit nawalan siya ng balay? Tulungan mo ako, Amara. Dalhin natin siya sa loob ng bahay. Sige po, Lola Crisanta. Ay, naku, tulungan niyo po ako. Diyos ko po. Dahil sa mga nakuhang sugat ni Julian at Amara sa pakikipaglaban sa mga aswang, ginamot silang dalawa ng kanilang Lola Crisanta. Hinintay naman ng matandang albularya na magising ang binata para tanungin kung ano ang nangyari. Nang magising nga si Julian, inilinga niya ang kanyang tingin sa paligid. Napabuntong hininga na lang siya nang mapag-alamang nagawa nilang makauwi ng ligtas ni Amara. Pagkatapos ay lumapit sa kanya si Amara para kumustahin ang kanyang pakiramdam. Ayos lang ako, Amara. Ikaw, kumusta ka na? Nagamot na ba ang mga sugat mo? May masakit ba sa'yo? Ayos lang din po ako, Kuya Julian. Ginamot na po ako ni Lola Crisanta. Wala naman pong masakit sa akin. Mabuti naman kung ganon. Kahit papano, makakampante na akong ligtas na tayo. Lalo ka na, Amara. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa akin, Lola Crisanta, Kuya Julian. Hindi ko akalaing makikilala ko kayo at gagawin niyo ang lahat para sa kaligtasan ko. Huwag mo nang isipin pa yun, Amara. Apo ko, kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Kumikirot ba ang mga sugat mo, ha? Medyo lang po, Lola. Huwag niyo na po akong alalahanin. Kaya ko pa naman pong tiisin ang sakit eh. Ano bang nangyari sa inyo? Nakipaglaban na naman ba kayo sa mga aswang? Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi mo na lang sana sinama si Amara sa paglalako mo. Hindi sana kayo aabot sa sitwasyong to. Wala na po kayong dapat pang ipag-alala, Lola Crisanta. Tapos na po ang mga aswang na yon. Wala nang manggagambala pa sa atin at wala na ring mananalasa pa sa mga kanayunan. Anong ibig mong sabihin, Julian? Nagawa mo bang patayin ang mga aswang? Naubos mo ba ang lahi nila? Sabihin mo sa akin. Opo, Lola. Sige po, ikukwento ko po sa inyo ang lahat ng nangyari sa pakikipaglaban namin sa mga aswang na yon. Pinakinggan ng matandang albularya ang salaysay ni Julian. Nagulat ang matanda nang malaman niya ang nangyari sa kanyang apo. Matapos magkwento, nagtanong si Julian sa kanyang Lola Crisanta tungkol sa totoo niyang pagkatao. Hindi na nagdalawang isip ang kanyang lola na sabihin ang tungkol sa pagkatao ng binata.
Napulot lang kita noon sa ilog kung saan ako nag-iigib. Mag-isa ka ron at walang tigil ka sa pag-iyak. Hindi ko alam kung sinong nag-iwan sa iyo ron dahil wala ako nakitang tao. Pero ramdam ko ang presensya na may nagmamasid sa akin. Siguro mga magulang mo mga yon. Dahil naawa ko sa iyo, minabuti kong kupkupin at alagaan ka. Yung pong maliit na bote, paano napunta sa inyo? Hindi na ako magsisinungaling pa. Nakakwintas talaga ito sa iyo noon pa. Pero dahil masama ang naging kutob ko sa bagay na yun, kinuha ko at nilagay sa maliit na kahon, saka ito inilibing. Nagulat nga ako nang hukayin ko ito sa pinaglibingan ko. Hindi man lang ito nasira at walang gasgas. Pero hindi ko talaga alam kung para saan ito at kung anong kinalaman sa pagkatao mo. Siguro, pamana ng mga magulang mo. Mabuti na lang din at nasabi ni Alvaro ang tungkol sa boteng yon at pati sa pagiging aswang ko. Kahit papano naliwanagan na rin ako kung bakit bigla akong naging aswang, Lola. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit ngayon lang po sa akin nangyari to makalipas ang mahabang panahon? Siguro dahil malayo sa iyong boteng yon kaya hindi ka agad napukaw ang dugo ng pagiging aswang mo. Isa pa, wala rin naman akong napansin sa iyo simula nung bata ka pa kaya hindi ko rin naisip na may dugo kang aswang. Minahal kita na parang tunay kong apo, Julian. Salamat po, Lola Crisanta. Dahil sa pagturo ninyo sa akin sa pakikipaglaban, nagawa kong magamit ang kakayahan ko para labanan ng mga aswang. Naubos ko na po sila. Kaya kampante na akong wala nang manggugulo sa buhay natin. Nagpatuloy sina Julian at ang kanyang Lola Crisanta sa tahimik na pamumuhay. Napukaw man ang pagiging aswang ni Julian, hindi siya nagbago. Dahil nasanay siya sa pamumuhay niya bilang tao, hindi kailanman natakam si Julian sa karne o dugo ng tao o kahit na anong hayop. Kinausap naman nila noon si Amara para tanungin ang bata kung gusto niyang manatili sa poder nila. Umiling lang ang batang babae sa kanila at nagpasalamat. Pinili ni Amara na manirahan sa kagubatan at balikan ang pinagkukutaan ng kanyang lolo Alvaro. Dahil naroon ang mga alaala ng kanyang pamilya. Kahit bata si Amara, malakas na ang kanyang loob na mamuhay mag-isa. Nasanay na rin siya sa gubat dahil sa mga itinuro mismo ng kanyang mga magulang. Nakumbinsing niya ang maglola na kaya niyang mabuhay ng mag-isa doon. Nangako pa ang bata na dadalaw ng madalas sa maglola. Paminsan-minsan, kapag nararamdaman ni Julian ang pagiging aswang, mas pinipili niyang pumunta sa lugar ni Amara para dalawin ang bata at doon magpalipas ng oras. Sa paglipas ng mga taon, dahil sa katandaan, namatay si Lola Crisanta. Dahil doon, pinili ni Julian na iwan ang bahay nila at manirahan na lang kasama ng batang babae sa gubat. Naisip niyang kailanman ay hindi pwedeng magsama sa isang lugar ang mga halimaw na kagaya niya at ang mga normal na tao. Nangako rin siya na habang nabubuhay siya, gagawin niya ang lahat para protektahan at ipagtanggol si Amara sa kahit na sino, aswang man o tao.